Hinihintay ng mga otoridad ang lumabas na ulat na nasa Sweden na ang puganteng si Zaldico. Humiling kasi ng temporary restraining order sa Korte Suprema ang kampo ni Ko laban sa pagpapatupad ng Ombudsman Resolution na kasuhan siya ng graft at malversation dahil sa flood control scandal. Napansin sa mga dokumento na Stockholm, Sweden ang kanyang address. Bago ito, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na nasa isang gated subdivision sa Lisbon, Portugal si Ko at pupuntahan pa raw niya ito. Samantala, wanted pa rin ang negosyanteng si Atong Ang na may 10 milyong pisong patong sa ulo. Isiniwalat pa ng National Police Commission o NAPOLCOM na si Ang daw ang tinutukoy na sabong boss noong July 2025 na sinubukan umanong mangialam sa kaso. May kasama raw ito na isa pang local government executive. Ipinalapit daw ng negosyante sa NAPOLCOM o ipinalapit daw ng negosyante sa NAPOLCOM ang isang taong malapit sa vice chair nitong si Rafael Calinisan noong makasuhan na ang mga pulis. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakasama natin si NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Calinisan. Magandang tanghali po sir, salamat po sa oras. Yes, Cheryl, magandang hapon po at sa ating lahat, magandang hapon po sa atin. Sir, pwede niyo po bang idetalye kung ano mismo yung nangyari noong July 2025, yung nasinubukan umanong mangialam ni Atong Ang sa kaso? So itong si Atong Ang, he texted and he called up someone very, very close to me. Yung tipong level na hindi ko kayang hindian o napakahirap hindian. Ang pakiusap ni Ang doon sa taong iyon, baka pwedeng matulungan yung mga pulis niya. Ang sagot ng taong iyon na kinausap niya ay hindi niya kaya tong si Ralph. At yung pangalawa, kung saan pupunta yung ebidensya, doon ang gagawin nung Ralph Calinisan. At totoo lang, gusto ko sana sabihin to noon pa in the spirit of transparency, in July, I also mentioned na nangyari ito pero hindi ko pinangalanan si Atong Ang noon. Pero ngayon na tapos na yung kaso, ngayon na dismiss na namin yung mga police na involved, kaya ko nang sabihin at pangalanan na si Atong Ang mismo, siya mismo ang nag-text doon sa malapit na tao sa akin at siya rin mismo ang tumawag doon sa malapit na tao sa akin para aregluhin ako. Did you get to see or na-forward po ba sa inyo ano yung eksaktong mga salita po ni Atong Ang? Sa text, very careful yung text sinusubukan niyang kausapin yung taong very close sa akin. At July 12 yun. At kitang-kita rin doon na tumawag itong si Atong Ang doon sa taong yun na malapit sa akin. At since nakakausap ko ng diretso itong taong ito, sinabi nga niya na humihingi nga itong si Ang na tulungan ko itong mga pulis niya. Pero sinupalpal na niya. Siya na mismo ang nagsabing hindi niya ako kaya. At sinabi rin niya na sa ebidensya lang itong si Ralph. Kung saan man dalhin yung ebidensya. Sa paanong paraan po, anong tulong ang sinasabi pong paanong pagtulong dun sa kanyang mga pulis? Precisely. Yun nga yung magandang tanong dyan, Cheryl. Ito yung konteksto niya na si alias Totoy, nung mga panahon na yon, nung mga araw na yon, very public na siya. Sinabi na niya na pupunta siya sa NAPOLCOM. So weekend tong July 12 na ito. Kaya more or less, si alias Totoy pupunta na sa opisina ng next working day after ng weekend na yon. Alam na ng lahat ng buong Pilipinas na pupunta siyang NAPOLCOM. So bakit tatawag si Atong Ang para aregluhin yung mga pulis? Anong kinalaman naman niya dun sa mga kaso ng mga pulis na iniimbestigahan namin o maaring kasuhan ni alias Totoy sa National Police Commission? Bakit? Ano bang interest niya dun? What would prompt an Atong Ang to call up, get his phone, call up that person close to me para itawid itong mga pulis? Bakit? Meron ba siyang interes sa nawawalang sabongero? Meron ba siyang interes at kailangan niyang tulungan o proteksyonan itong mga pulis na naiipit?
So yun ang magandang tanong. At obvious na sa akin yung sagot. Kasi merong links. Klaro na yung links dito. At hirap na hirap akong hindi sabihin ng ganito kadiretso noon kasi kami yung magdidesisyon. Ayoko nang i-prejudge naman yung kaso. Pero the evidence points towards the involvement of these policemen. That's why we dismissed them. Hindi kami nagpa-impluwensya, hindi kami natakot, hindi kami nabili nung Atong Ang. Ano ho ba yung inyong relasyon o ugnayan sa taong pinalapit po sa inyo ni Ang? Sabi nyo nga po ay very close to the point na talagang ikaw, pag humingi ng pabor sa'yo, ay mahihirapan kang humindi. Tama po yun. Bilang respeto na lang po doon sa taong yon, hindi ko na po siya papangalanan. Opo. Pero sinasabi ko na po sa inyo, napakalapit po ng taong yon sa akin. Anong relasyon? At Sir, anong relasyon niya kay Ang? maybe they've met many years ago. I don't know. Sa Tagalog, sinubukan niyang kausapin yung taong yon dahil alam niyang dikit sa akin yon at nangahas siya na maybe yung taong dikit na yon na nakilala niya many years ago, maaaring matulungan siya para itawid siya sa akin. Noong inilapit na po at sinabi na po nitong inyong malapit sa inyo na tao, yun nga pong gustong ipaabot o yung impluwensyang gustong gawin ni Ang, ano ho ang naging reaksyon nyo? Siyempre totoo na insulto ako . Parang gano'n na ba ang hustisya ngayon? Aregluhan na ba ngayon? Nabibili na ba ngayon ang hustisya? Hindi ho. Hindi po tayo nabibili. Ang NAPOLCOM po ay hindi nabibili. Ito pong si Rafael Calinisan ay hindi po nabibili. Hindi rin po tayo natatakot. So ito po kung ano po ang kinalabasan ng aming investigasyon, aming deliberasyon, yun po ang aming nilahad. At pinakita na po natin sa publiko na dinismiss po natin ang mga policemen na involved. At we even recommended the dismissal of a police general. Sa Tagalog po, Ma'am Cheryl, wala akong hindi ko gumana ang pera sa amin. Sir, sabi nyo nga po hindi nabibili. May pinag-usapan ba? May initial offer ba na halaga na in-offer, na bribe? Hindi na ho umabot doon. Pero alam na ho natin na doon ho papunta yun. Yung pong tao pong nilapitan, tikas din po yun. Kaya ho niyang tindigan din po ang kahit na sino. Kaya harap-harapan po niya kayang sabihin na hindi nabibili yung Ralph Calinisan. Sir, maliban kay Atong Ang, mayroon pa kayong sinabi na local chief executive na kasamang dumulog ni Atong Ang sa NAPOLCOM. Ano ho ang kaugnayan naman ito? Yun. Ibang insidente yun. Yun po sa tamang panahon ay ialabas din ho natin yun. Pero ho ngayon, syempre tuloy-tuloy pa rin po ang investigasyon at proseso sa DOJ. Kaya ayoko naman po pangunahan ng ating Department of Justice. Pero para po magkaalaman, ito pong si Atong Ang na klaro na ko, lumabas na ko yung mga warrant niya sa DOJ at tapos na po ang aming mga kaso dito sa NAPOLCOM, bagamat meron pa rin kami mga iniimbestigahan pa, kaya ko na hong pangalanan si Ang. Pero po yung isa, siguro po sa susunod pong kabanata, babalikan ko po kayo. Pero pwede ho bang malaman kung anong posisyon ang mayroon siya ngayon or dating posisyon? Hindi ko alam kung ngayon nakaposisyon. Sabihin na lang ko natin kailangan ka mag-SLEX para makapunta dun sa lugar niya. So patungo po ng South tayo. Ayan, local chief. So dating local chief executive or kasalukuyang local chief executive po siya? Hindi ko alam kung current siya . But let's just say that siya po inuupo sa kanyang lugar, sa kanyang munisipyo. Po naman yun. Ano po sila? Isang grupo ko yun . Isang grupo kong magkakasama ko yung lumapit sa akin. At nakakatawa rin, lumapit din po siya sa parehong taong pinag-uusapan mo natin. Doon po sa malapit na palapit sa akin. Doon din po sila dumaan. Pero this time, grupo sila? Isang grupo ko yun. Isang grupo yun, pero grupo ko yun ng local chief executive. Ano daw? Doon din po. Paano naman Siyempre, your guess is as good as mine, siyempre. Ayaw naman nila madamay doon sa investigasyon. Siyempre, hindi naman po pwede yun. Kumbaga, ginawa-gawa niyo yung kalokohan niyo.
nagpakasasa kayo sa sabong na yan, dapat lang kayo managot. At sila po, sa takbo po ng kaso ngayon, ay kasama po talaga. Talagang makakasuhan. I cannot answer for the Department of Justice. That's why I'm out of courtesy. I'm keeping quiet on that score. Pero let's just say that sa amin, sa Napolco, buhay pa rin ang investigasyon sa aspetong yan. At kasama po yung pangalan nila doon sa mga iniimbestigahan. Opo, correct po. Tama po yun. Ilan pong local chief executives po itong pinag-uusapan natin na nasa Isa South? lang po, pero Isa isang lang. grupo po yun. Isang local chief executive, pero meron po siyang kasamang grupo. So, alam ko na po identified po natin yung grupong yun. So, we're still looking for possible ways to get to the bottom of everything. Hindi po pwedeng partial lang po ang made accountable. Lahat po dapat nakasama dyan sa pagkamatay ng mga sabongero dapat po talaga managot. So that portion is the part of the DOJ, but of course there's still live investigations here with the Napolcom, particularly dun sa mga iba pang maaring aktibong pulis o kaya retired na maaring kasabwat pa ni Mr. Atong Ang. Ano na ho ba yung update ngayon sa paghahanap nga kay Ang na idiniklara ng most wanted ng DILG? Si Secretary Rimulya po would be in a better position to answer that. I leave it up to our good Secretary and Chairman of the National Police Commission. Binabantayan po ba ng Napolcom yung paghahain ng mga pulis ng warrant? Lalo't sinabi na noon ni DILG Secretary John Vic Remulla na malaki ang tsansang tapatan ni Ang yung reward money. Siyempre ho, binabantayan ho natin yung service of warrant at dapat lang naman ho talaga na maaresto po ang mga dapat arestuhin. Ang taong bayan po ay nakaantabay sa mga taong dapat maaresto. At we are fully supportive of the PNP. We know that the PNP is doing its job in trying to make these people accountable. So 100% support po tayo sa ating Philippine National Police. May report po ba sa inyong tungkol dun sa mga police officer na nagkakanlong o nagbibigay umano ng impormasyon kay Ang kaya natatakasan niya ang mga umaaresto? We have been receiving information, but of course I'm not at liberty to disclose. Sabihin na lang ho natin na we are doing our homework po. Gaya naman po sinabi natin, tingnan ho, it took me a lot of months bago ko pinangalanan tun si Ang. Pag ito pong mga ibang bagay po, maaari na pong sabihin na makakaasa po kayo at papaalam po natin sa publiko po. So you're saying po na mayroon na kayong na mayroon na pong mga pulis kayong nakikita o sinusundan na posible nga nagbibigay ng impormasyon sa kanya? Posible po yun. Totoo po yun. Posible po yun. And there are certain persons of interest po na aming pong sinisilip. Alright. Nagdesisyon ba ho kayong isa publiko na yung pangalan ni Ang dahil nga po napangalanan na siyang most wanted ng DILG? That is one. But of course, ang importante po yung tiwala ng taong bayan. Kailangan po malaman ng taong bayan kung ano po talagang tunay na nangyayari. At ito pong kabanata ng sabongero, hindi lang biktima yung mga namatay. Biktima rin po yung taong bayan dito. Ito pong impormasyon na ito na si Ang po sinubukan na kong regluhin, napaka-importanting impormasyon. That leads to his connection to certain elements of the Philippine National Police. Ito nga pong mga dinismiss na ho namin. So isipin niyo ko kung ganun po kalakas at ka-influential itong si Ang, poproteksyonan niya itong mga police na involved. That is why I'm putting a stop to it. He has to be exposed for who he truly is. Ito po yung nangyari at sinubukan po tayo aregluhin at di ko tayo pumayag. Sir, lipat naman po ako sa iba pang issue. Puntahan ko po itong PNP leadership, yung retirement po ni General Nicolas Torre III at promotion po ni Chief Nartates. Matapos po ang paggawad ng 4-star rank sa pumalit na PNP chief na si General Nartates Jr. nga po kahapon, ay ayaw munang sumagot ni General Torre. Kasama ko po siya dito kahapon at pinagkomento po namin siya
At ang pakiusap po sa amin ay ayaw muna niya itong pag-usapan. Pero dito niya lamang po nalaman during our program, our interview yesterday, ay doon niya lang po nalaman yung paggawad po ng 4-star general kay Chief Nartates. Hindi nga ho ba siya nasabihan? Siguro po, tama lang naman din po siguro na tumahimik na rin ho tayong lahat ho dyan. Kasi klaro naman na po yung presidential intent. So he was appointed as MMDA already at lumabas na po yung 4-star ng General Nartates. At mismo pong si President Marcos po ang nagdoon po ng 4-star po ni Chief PNP General Nartates. So the presidential intent is clear. Ito naman po kami sa NAPOLCOM, we already gave him his full retirement benefits. So everything's well that ends well, ika nga. So I think it's not important kung ano pong mga sinasabi pa. Importante po everything is in place and the government is in place and the government is serving the Filipino people. Yun na po siguro masasabi ko, Ma'am Sherin. Naiintindihan ko po, pero gusto lamang po namin klaruhin na at least man lang po ba may pasabi sa kanya po na o bukas or sa susunod na linggo, igagawad na talaga yung 4-star general, yung 4-star kay Chief Nartates. Wala pong ganoon, ano? I can't answer for him, no? But of course, that's the president's prerogative kung kailan po niya idodon yun kay General Nartates. And he chose to don the rank to General Nartates yesterday. Then we should respect the decision of the president. Ito naman pong NAPOLCOM has already given the recommendation na dapat po makuha na ni General Nartates po yung kanyang 4-star. At nag-recommend na rin po na ibigay po yung full benefits kay former General Torre. So okay naman po lahat. I think sabi ko nga po, let's not discuss that anymore. Importante ho umaandar po ang gobyerno at naglilikod po sa tao. You're saying po na dapat nanggaling na lang yun kay Pangulo. Si Pangulo na po ang nagsabi kay General Torre? I'm not saying that. All I'm saying is the prerogative po to appoint, the prerogative po to don the 4 stars to General Nartates, of course, is the president's decision. So let us respect the president's decision. Pero sabi nyo nga po ay full retirement benefits ang kanyang makukuha. Tama po yun. The National Police Commission issued a resolution providing full retirement benefits po kay former General Torre. Okay. So paano po ang magiging proseso ngayon? Sir, kasi naguguluhan, pasensya na po, nalilito po kasi ang lahat para hindi na rin mangyari sa mga susunod pa. So dapat sa rules po ay isa lamang po ang may hawak ng 4 stars. Tama po ba? Correct. Tama Okay. po yun. Ang nangyari ho kasi dyan, ang occupant po ng 4-star noon si General Torre. Kaya hindi ho naaangat si General Nartates. Ang totoo lang din po niyan, syempre, ayon po sa ating batas, if you accept a position which is different po dun sa current position mo, theoretically you are ipso facto resigned. Yun po ang tunay pong nasa batas. However, in recognition po dun sa serbisyo po ni General Torre, the NAPOLCOM provided full retirement benefits po kay General Torre. At tama lang naman din po na umangat na po si General Nartates to the 4-star rank kasi well-deserved naman po talaga yun. So after this, kung ito na po talaga yung final, magkakaroon na ho ba o magre-reach out to ho ba or sino ho ba ang kakausap kay General Torre about this? Kasi nalaman lang nga daw po niya dito sa amin kahapon. Maybe I heard that the SILG already spoke with him. I think there was an interview that the SILG spoke with him. Inimbitahan pa nga ako yata ni SILG si General Torres sa turnover. Pero ito nga po. So let the Secretary of Interior, my boss, deal with this matter po. And of course, nagsilta na po ang presidente, klaro na po ang presidential intent. Ayoko na po sigurong dagdagan pa kung ano pang kaguluhan pang maaaring mangyari dyan sa pagkokomento pa. So there's no need to add on to it. Clear naman na po, MMDA na po si General Torre at 4-star general na po si ating General Nartates.
Marami pong salamat, NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Calinisan.